Alam mo na ba yung tatlong tanong na pwedeng magpayaman po sa inyo? Kung ano yan, yan ang pag-uusapan po natin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, tulad ng lagi ko sinasabi, ang pagyayaman po ay hindi lang tungkol kung gaano kalaki ang kinikita mo. Ito po ay nag-uumpisa kung marunong kang magtanong. Alam nyo bakit? Mahirap lang gawin ang isang bagay kapag hindi mo alam. Do you agree? Pag natutunan mo, syempre, madali na. Mahirap lang naman mag-drive pag di mo alam. Nakakatakot mag-drive pag di mo alam. Pero pag natutunan mo, madali na. Mahirap lang naman magnegosyo at mag-invest pag di mo alam. Pero pag natutunan mo, ay madali na. Pero one of the best ways, honestly, aside from reading, researching sa internet, sa mga free information just like this, ang pinaka-best niyan is to find someone and ask that person. Lalo na kung ito ay eksperto. Kaya huwag kang mahiyang magtanong. So, sa episode natin na ito yung tatlong simpleng katanungan na pwedeng magpayaman sa'yo. Okay, handa ka na ba? So, kung handa ka na, number one, ito yung first question. Kailangang matuto ka kung kanino ka magtatanong. Kung kailangan mo ng medical advice, kanino ka magtatanong? Doktor, legal advice, abogado, negosyo, hindi lang sa akin. Pwede rin kay Boss RDR at saka marami pang pwedeng magagaling dyan. O syempre, entrepreneur, successful. Pero sometimes we have the tendency to ask the wrong people. Minsan gusto natin magnegosyo, kanino tayo nagtatanong? Sa kaibigan natin na nagnegosyo na nalugi. Ay nako, huwag ka na mag-umpisa. Nalugi ako, malulugi ka rin. Oo, tama ka. Kung magtatanong ka about business, magtanong ka sa mga successful business people. Minsan, nagtatanong tayo ng medical advice sa mga kaibigan at kamag-anak natin. No, magtanong ka sa doktor. The worst thing is to seek advice from the wrong people and they will give you the wrong advice. Do you agree? Kaya kailangan, number one, tanungin mo muna sarili mo. Diba? Kung bakit di ka nagtatagumpay. Kung nagtatanong ka man, kanino ka nagtatanong? Pangalawa, napakalaga na tanungin mo rin sarili mo, paano ka magtanong? Because the reason why you get the wrong answer, sometimes we have the tendency to ask the wrong questions. Bakit mahalaga na tama ang ating tanong? Number one, nagbibigay ito ng clarity. No, clarity hindi lang yan para sa iyo, pero clarity ang para sa mga taong nagtatanong. Parang ano lang yan di ba? Wrong input, wrong output. Magulong input, magulong output. Magulo ang tanong mo, magulo rin ang sagot niya, di ba? Number two, nagpapakita ka talaga kung naunawaan mo talaga ang iyong tunay na sitwasyon. It's very important, especially in seeking counsel. Yung magtatanong ka, kailangan tama po ang inyong information. Pag kulang-kulang information, kulang-kulang din ibibigay sa inyong sagot. At syempre, nagbubukas to ng tamang opportunity with the right information. Like for example, kung ikaw gusto mong magtanong tungkol sa negosyo sa isang successful business people, kadalasan ang tanong po sa akin is this: Chinky, ano ang dapat kong gawin para ako ay yumaman at magtagumpay? Alam mo yung mga katanungan na yan, if you're given only one opportunity to ask a question from a very successful person, don't ask them kung ano ang dapat mong gawin kasi ang sagot niya probably pwede sa kanya pero hindi pwede sa iyo. Halimbawa, kung nakausap mo si Ginoong Henry C., sasabihin sa iyo, alam mo magandang negosyo, mag-open ka ng mall, magtayo ka ng mall, doon ako kumita, doon ako talagang yumaman. Ang question, meron ka bang bilyon na puhunan para ikaw ay magtayo ng mall? Kung ang sagot mo ay wala, so ibig sabihin, hindi applicable yung tinuro sa iyo. Pero rather than asking that question, ano ang sikreto kung paano siya nagtagumpay o anong ginawa niya, ito ang dapat natin tanungin. Mr. Henry C., ano ang isang malaking pagkakamali na ginawa mo sa buhay na dapat kong iwasan? And I'm sure, yung pagkakamali niya ay pwede mong mai-apply sa iyo. Dahil doon matututo ka. Does it make sense? At pangatlong katanungan na kailangan natin tanungin is matuto tayo kung kailan dapat natin itanong ang mga ito. In other words, it's all about timing. Siguraduhin mo bago ka magtanong, syempre, handa ka muna. Diba? Minsan kasi ito po nangyayari. Yung nagtatanong po tayo na una na hindi pa tayo handa. When you say hindi pa tayo handa, gusto mong magtayo ng negosyo, pero in reality, wala ka pang puhunan, wala ka pang alam, nagtatanong ka na ano yung step-by-step guide kung paano mag-start ng business. Walang masama na pag-aralan. Tama. Pero mas maganda kung mabibigyan ka ng pagkakataon, dapat handa ka na talaga magnegosyo bago ka magtanong. Kasi kung hindi, masasayang lang yung pagkakataon na yun. Pangalawa, kailan lang nagtatanong ang mga tao? Nagtatanong lang ang tao pag gumawa na sila ng desisyon. Like for example, tatanungin sa akin, Chinky, maganda ba mag-invest sa ganito? Sinabi ko, nakapag-invest ka ba? Nung in-investigate ko, oo, naka-invest na ako. Too late the hero. Nagigets nyo? Minsan may mga taong nagtatanong, hindi naman humingi
ng opinyon. Humingi lang ng tao na talagang oo at aayuda sa kanyang desisyon. Do you agree? Type agree in the comment section. Kaya nga, kung gusto nyo talagang maging matagumpay sa buhay, 3 katanungan. Number 1, kanino magtatanong? Pangalawa, paano ka magtatanong? At pangatlo, kailan ka magtatanong? Sa pagtatanong ng tamang tanong sa mga tamang tao, ay makakakuha ka ng tamang pagkakataon at tamang kasagutan. Itong mga valuable insights na makukuha mo, magagamit mo para ikaw ay mas mabilis magtagumpay. Kaya kung ikaw out there may katanungan ka at naghahanap ka ng mga tamang taong tatanungan mo, you need someone to coach, to mentor, and to guide you. So if you are interested really with a one-on-one coaching session with me, ito yung gagawin ko. I will put a Google form po dito po sa may comment section po. I-fill up nyo na lang form to check if you are really qualified for a coaching session with me. Hindi to para sa lahat, ito po ay para sa mga seryoso at talagang kailangan talaga ng professional advice. At kung nagustuhan mo tong video na ito, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at click ang notification bell para updated kayo sa susunod nating mga videos. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.